Hi love, it's your girl Mariam. Welcome back again to my YouTube channel. And for today's video, it's been a long time. As you can see, short hair na naman tayo. And ayan, medyo curl ko lang yung hair ko. And naka-makeup lang tayong unti para fresh lang tayo. So yeah, for today's video, may i-share naman ako sa inyo about my assessment day sa Qatar Airways or Qatar Airlines. Well, nagbasa kasi ako ng mga comment. Meron nakapukaw ng pansin about this one. Ayan. And sobrang dami kasing lumalabas sa feed ko about all Filipinas sharing their experience about assessment day sa Qatar Airlines. So, might as well I will share my experience. And as you can see, sana mapanood na lahat ng followers ko na sinimulan na nakatutok sa akin nung nag-start pa lang ako sa Pilipinas ng business ko sa ukay, no? Para at least aware kayo sa aking life update. Ang dami ko nare-receive na comment regarding sa mga Shopee, sa TikTok, sa mga ukay, ayan. So, here's the reason why I stopped online business or ukay business. But anyway, meron pa akong gagawing video. Nag-stop na rin ako sa Shopee and sa TikTok. I will tell you why in the next video. Pero ngayon, i-share ko muna sa inyo yung naging experience ko. Medyo taglish ito. So, if may makakapanood na foreign countries, mga ladies na nag-aspire din as a cabin crew sa Qatar Airlines, might as well, baka hindi nyo maintindihan, pero maglalagay na lang ako ng subtitle kasi mas comfortable ako if I explain in my own language, which is Tagalog. So, yeah, ang daming nag-a-apply. So, without further ado, let's just get started from the very first. Okay, so level up na yung vlogging ko, may mic tayo. So, by the way, I'm currently living here in United Arab Emirates, sa Dubai pa din. So, wala pa tayo sa Qatar. Medyo matagal ang processing ng recruitment process sa Qatar Airlines, okay? Hindi na ako sanay mag-video. Dito ako nakatingin or dun sa camera. Pasensya na. So anyway, so I applied in Qatar Airlines. Nag-submit ako sa website lang nila, which is this one. Punta kayo dyan sa website nila, Qatar Airlines Careers. And makikita nyo kung may mga open day or assessment day silang tinatawag doon sa cabin crew section. Doon sa cabin crew section, makikita nyo doon kung kasama yung country nyo. Merong Europe country, Asian country, Middle East country, ayan. So, dahil sa case ko, nasa Dubai ako, so nakita ko that time, merong assessment day, March yun, this 2024, may assessment day sila sa March 7. But I applied February 22, so sa online lang. But sa ibang Emirates siya, hindi sa Dubai. So, sa Fujairah siya. Yung Fujairah is kasama sa 7 Emirates ng UAE. So, medyo malayo yun. Parang 2 hours yung biyahe of Dubai to Fujairah. Pero sabi ko, kiber lang. Let me try. Because bukod sa pagbibusiness, isa din talaga sa dream ko is to be a cabin crew. Ayan. So, yun. And then, tinry ko lang siya. So, naka-ready naman na yung CV ko. And yung experience ko is more on customer service naman. So, pasok naman siya doon. May criteria naman doon. Lagay ko dyan. Yan. Pero as of now, today was July 6, 2024. Wala silang hiring ngayon sa Asian countries. More on European countries yung nakalagay. So, kapag wala, wait na lang kayo kung kailan magkakaroon. So, anyway, so sa case ko nga, nag-apply ako Feb 22. Like, parang meant to be yun kasi Feb 23 is birthday ko kinabukasan. I was so surprised kasi after one day, naka-receive ako nito. Ini-invite nila ako sa assessment day nila and may date dyan, may nakalagay ko ano yung mga requirements to bring and kailangan kong i-confirm kung pupunta ako with the time. So, after that, sobrang wow, parang meant to be siya and parang, oh my God, parang ang bilis nung response nila or ewan ko kung bakit ang bilis. And then, yan, nirespond ko agad yung invitation kasi hindi ka pwedeng magpunta doon ng walang invitation. So, nag-sign agad ako na pupunta ako and with the time and then nakalagay doon March 7. So, sometimes daw it will take 1 to 3 days. So, be ready.
So, yan, niready ko yung sarili ko, nag-practice ako, and nag-search ako sa TikTok, ayan, sa online, yung mga naging naka-attend ng assessment days sa different countries, nag-share sila ng ideas. So, yan, nag-aral ako yung background ng Qatar Airways, and then the Qatar itself, country. So, after that, syempre, exercise ako, dahil medyo jubis pa ako nun. And, good thing, medyo strict talaga ang Qatar Airways sa tattoo. Good thing wala akong tattoo. And strict din sila sa scars. Good thing wala akong mga visible scars. Pero that time kasi marami na akong ginagamit ng mga pampaputi dito. So feeling ko effective naman. May mga dati akong childbirth marks na mga scars pala, I mean. So naglighten na siya. So yan, ready na ako. So fast forward, March 7 assessment day. Actually, March 6 nagpunta na ako ng Fujairah and nag-book ako ng hotel for 2 days. I don't know if how many days, but 2 days na para sure. If hindi man ako palaran sa first day, okay lang. So may time pa akong 1 day to spend in Fujairah kasi it will be the first time sa akin to go to Fujairah, UAE. So yeah, pagdating ko sa venue, oh my God, grabe, nasa 80 plus yata yung candidates. Dala ko yung CV ko, passport ko, yan. So, yun lang naman yung dala ko. And may dala din ako 2x2 pictures pala. So, grabe, iba't iba nationalities. Ang gaganda nila lahat. May mga snaps ako dyan. Ayan, yung mga videos. Yan lang kasi nahihiya ako. And yung focus ko nun is inaano ko yung sarili ko, parang binibrief ko na, kaya mo yan, galingan mo. Knowing na hindi ako kagalingan mag-English, of course. So, pinapractice ko yung sarili ko. So, yun. After that, dumating na yung recruiter. 4 sila. So, grabe, European countries, yung iba doon, cabin crew, and then may local doon from Qatar, Qatari. So, in-explain nila yung process. So, first process is initial interview. Initial interview will take like 1 to 5 minutes. It depends on the recruiter na matatapat sa'yo. And they will give you also a number. So, yeah. So, hinati kami like first batch, first batch. So, nung time ko na, so, ang natapat sa akin is yung cabin crew din siya, senior cabin. Parang purser na siya sa Qatar and part din siya ng HR department ng Qatar Airlines. So, she asked me, the first initial interview to ha, ang first na tinanong niya sa akin is, what do you do for living? And my name, and then how old I am. So, syempre, nagpakilala lang ako as in, kung ano lang talaga, tip ko ano lang talaga yung tinatanong nila, yung hinihingi nila, yun lang yung sagutin nyo. Huwag na yung maraming paligoy-ligoy. Kasi initial pa lang naman yun. And if mapapas mo, may one-on-one interview pa naman. So, I said my name, age, and then what do I do for a living. That time, wala akong work. Kaka-resign ko lang dito sa UAE. So, sabi ko is like, more on online yung ginagawa ko, filming, vlogging. And yeah, and then after that, follow-up question about the previous experience ko dun sa CV, which is e-commerce executive. When was the last time daw na naka-discover ako ng hard situation sa work and paano ko siya hinandle? So, meron naman akong naging experience na ganun dito. So, kwento ko lang and kung paano ko siya nasolusyonan. And then after that, malalaman mo na din kung mapakapasok ka sa second step. And alhamdulillah, because nakapasok ako, binigyan ako ng papel, ito siya. And surprisingly, nilagyan siya ng number. Number 1 ako. Yung number pala na yon sa second process. So, ako yung kauna-unahang tatawagin. So, if hindi ka makakapasok, sasabihin nila, sorry, hindi ka makakatanggap ng secret paper na tinatawag. Pero hindi naman secret paper yung tawag doon. So, yun yung basehan na pasado ka sa initial interview. Some of the ladies there, walang papel, malungkot, direct, pwede na silang umuwi. And yung mga merong secret paper, punta sa kabilang room. And then wait na matapos lahat. And then, yeah, after that, like 35 minutes or 40 minutes, nagbalik na yung mga recruiter. And then, kinongrats kami. And then, yun, mag-lunch daw muna kami. Balik kami like 1 p.m.
And then, after 1 p.m., bumalik na kami. So, ako yung kauna-unahang tinawag. So, reach test and height. Reach test, I mean, walang height test pa lang. Kagandahan sa Qatar, walang height limit for as long as you can reach 212 centimeter. Unlike sa ibang airlines, pag hindi mo na-reach, yung height nila na requirements, tanggal ka kaagad. So, yun yung kagandahan. So, huwag kayong manghihinaan ng loob kung maliit kayo for as long as mahaba itong kamay nyo at kaya nyo abutin yung 212 cm, carry, pwede kayo. May chance kayong maging Qatar Airlines cabin crew sa Qatar. So, yun. If hindi mo siya ma-reach, tanggal ka na. So, after that, finally, number one, so, ni-reach ko siya, ang taas niya, pero na-reach ko, kaliwa at kanan, so, and then both, and then na-reach ko, and then, okay, good to go. And after that reach test, may scar test na din. So, chinek nila yung scars dito, and then sila mismo yung maglalagay dun sa paper if gaano kahaba yung cm nung scars mo, birthmarks mo, tattoos. May, nag-accept naman sila ng tattoos kung tago, like sa likod, ganyan. Pero if visible during wearing or while wearing uniform, minsan hindi nila ina-accept. And then, tinitignan din nila, nagulat ako kasi may grooming standards on Qatar Airlines. Pati yung face, like if you have prone acne, ganyan, super matigyawat, ganon, parang hindi nila kinoconsider. I remember merong isang Korean doon, and it was like, sobrang puti niya, ang ganda-ganda niya. But meron siyang mga visible acne and pulang-pula. So, yun yung naging reason bakit siya natanggal, sabi niya. So, yun, nakakasad lang. But anyway, it depends on the recruiter na matatapat sa inyo. For me, I'm just sharing my experience. So, yun. After nun, wait ulit akong matapos lahat. And then, parang from out of, di ba 80 plus kami nung una, and then parang naging 30 plus na lang kami nung second. And then sa third step is parang naging 20 something na lang kami or something like the 20 plus. So after that, kapag na-reach mo siya, is may English test. So yung English test is written. So with the timer like 20 minutes or 10 minutes, nakalimutan ko na. Strictly no phones allowed. They are roaming around, checking if may kodigo ka. Ang English test, hindi ko siya masasabi kasi more on vocabulary and grammar. Also, scenario. Like, meron naman siyang choices, pero nakakalito yung choices kasi yung sa grammar, yung fill in the blank the sentence, kung ano yung appropriate word na gagamitin dun sa blank. Lahat sila is tama, pero may accurate kasi it depends sa paggamit dun sa sentence. So, yun. And then, kailangan mabilis ka, kailangan matapos mo yun bago mag-time limit. Kasi if hindi mo matapos, parang tanggal ka din kasi dapat kompleto lahat yon. And then, sa last part, reading comprehension, like about Qatar, and then the culture, and then may question siya after. So, dapat natatandaan mo yung mga details para after mong matandaan yung reading paragraphs, pagdating mo dun sa questions, hindi ka na babalik, hahanapin mo pa yung keyword. So, yun. Sa akin, natapos ko naman siya. And after nun, i-check nila same day. Like, may break like 20 minutes and then after 20 minutes, tatawagin kayo. I-announce yung number kung sino yung nakapasa sa English test. They will not gonna tell you kung ilan score yung nakuha mo. Once narinig mo yung name mo, stay ka, pasado ka. Okay? Walang sinabi kung ilan yung tama para makapasa. So, that time, natira na lang sa amin is 12 na nakapasa sa English test. Alam mo sa akin, nakakaba kasi number 1 ako. So, pag hindi natawag sa una pa lang, yung 1, so alam ko nang ligwak ako. So, 1, nung sinabi yun, grabe, kasi parang ito na yung last step eh. English test is the last step. If you reach that and nakapasa ka, final interview na. So like, I was like, wow, thank you Lord. Parang maghapon na yon, worth it talaga. Parang magfa 5 p.m. na yon, worth it talaga. Kasi binigyan kami ng papers and then may konting background and may konting video about Qatar, salary ng Qatar, cabin crews, benefits, yun, diniscuss nila lahat if ever makapasa ka sa final interview, and then about the blue background photos, and then binigyan na nila kami ng papers na kailangan namin sagutan, uuwi na lang namin sa bahay, like ito siya, pati yung mga scars mo, and then lahat yan,
about pre-medical, nandyan sa sagutan mo. So, sa amin, pinauwi na lang sa bahay dapat. So, bali, ang final interview is kinabukasan. So, it takes 2 days. So, good thing nakapag-book ako ng hotel that time. So, yun. Magastos siya, syempre taxi, hotel, but worth it siya. Sobrang first time ko kasing mag-apply sa Qatar. So, first time ko maka-attend ng assessment day sa cabin crew. Kasi sa Emirates, naka-attend ako. Pero hindi siya cabin crew, cabin services assistant lang. Dito sa UAE, sa Dubai. So, tuwan-tuwa ako. So, nagpahinga ako. Pagdating ko sa hotel, nagpahinga ako. Tapos, ang sabi ng recruiter, uh, be the best. Tomorrow, prepare kung ano yung best version nyo, pinaka maganda yung version, makeup, full makeup, everything. So, yun. So, yun, pinagandaan ko. Nanood din ako kung paano mag-makeup. Nagnood din ako sa TikTok ng tips na nakakaabot sa final interviews. So, ang sabi naman, actually, totoo na ang final interviews is the most relaxing part. And sa final interview, nakabase na lang sila sa CV mo. Yun. So, yun. So, final interview na the next day. Ready, grooming, parang 9 a.m. So, nandun na yung recruiter. So, 12 na lang kami. Parang apat kaming kabayan na natira-dira sa ibang lahi na. So, yun. Ang tinanong lang sa akin sa final interview is name ulit, pangalan, how long nandito ka na sa UAE, and then your work experience. So, sa akin, nagpakilala ko introduction, and recently lang ka ako yung job ko, and nag-resign ako because I am looking for opportunity, for more opportunity, and to pursue my passion, which is to work in aviation industry. And then, tinanong lang ako, ito yung tanong sa akin, first is, tinanong ulit yung when was the last time na nag-handle ako ng sobrang hirap na scenario and how I resolve it with the customer dun sa past experience ko. So, yan. Sinagot ko siya. Second question is, if ever daw na marumi yung kusina and yung kitchen and yung CR, and then leaving kayo ng ka-flatmate mo na cabin crew din. Kasi sa accommodation, may pa-accommodation ang mga cabin crews sa Qatar. So, tatlo kayo daw sa room, sa flat, and nakita mo na madumi yung banyo, pero hindi ikaw yung gumamit, and yung kitchen. How you will address that to your colleague, to your flatmate. So, sabi ko, syempre, kakausapin ko. Syempre, lilinisin ko and then kakausapin ko. And might as well gumawa kami ng schedule for cleaning kasi syempre babae kami. So, kung ano yung image namin in person, nagre-reflect yan sa amin itself. So, kung madumi kami sa bahay, so parang madumi kami in person like that, yung nagre-reflect siya. So, yun yung in-explain ko and kausapin and then make a schedule. So, para hindi na siya maulit. I know na pagod din kami pare-parehas, pero syempre, to build a healthy lifestyle in a flat, since yun yung magiging flatmate mo for the rest. So, kailangan may maganda kayong bonding and communication. That is very important. And then the third question, tatlo lang yung tinanong sa akin. Yung pangatlong question is, if ever na may flight ka, kinabukasan maaga, and yung flatmate mo is may bisita, and maingay yung tugtog, as in nagsisound sila. Siyempre, di ba, mahalaga sa cabin crew ang pahinga. Siyempre, yan ang puhunan. Lalo't iba't iba tayo ng sleeping patterns, iba't ibang country yung pinupuntahan, iba't ibang time. So, yun, paano mo daw kakausapin? So, siyempre, customer service pa rin siya, customer service, yung communication pa rin papasok doon. Kakatukin ko, kakausapin ko, sasabihin ko na may flight ako, ganyan, baka pwedeng pahinaan, okay lang naman na may bisita, pero yung medyo gabi na, and 'di ba hindi lang naman ikaw yung nakatira sa flat, so consider naman yun. So yun siya, dinetailed ko siya. Yun lang naman yung tatlong tinanong sa final interview, and grabe, nawala yung kaba ko sa final interview. Parang nagkwekwentuhan na lang kayo ng recruiter. Totoo yung sinabi ng recruiter na don't be nervous, this is the easiest and relaxing part of the recruitment process. And then after that, chinek yung mga scars ko ulit. Ito yung scars na dineclare ko. Actually, birthmark ito.
ito wala 'to, bago lang 'to, kagat lang 'to ng binakbak ko. So yun, ito yung isa, and then meron dito sa paa. So yun lang yung scars ko. Wala naman ako naging problema sa acne, and then yun, chineck lang nila. And then ang sabi sa akin, you will receive like 1 week if you pass the interview. If you pass the interview po, makaka-receive kayo ng blue background email. If hindi, kayo naka-receive, rejection yung marireceive nyo. So, luckily, like 3 days or 2 days lang yata, naka-receive ako nito. Meaning, napasa ko yung final interview. So, meron diyang reminders, protocols, rules about blue background photo. So, dali-dali talaga nag-ayos ako, naghanap ako ng stocking. So, naghanap ako ng magandang studio for my blue background kasi i-check yun isasabit mo yun sa account mo sa Qatar Airlines, and then titignan yun yung itsura mo. Siyempre, of course, yung CEO din siguro titignan yun how groom you are, how perfectly you are. Nai-imagine nila kung maganda ba if you are wearing Qatar Airlines uniform. So, yun talaga, binigay ko yung best ko. Ito siya. Ito yung una kong pictures. Ayan. And then, like, after 2 weeks, naka-receive ako ng call from Qatar. And nagulat ako, kinabahan ako, baka golden call na siya. Pero hindi ko siya nasagot kasi nasa work ako that time. Nasa labas pala ako, I mean. Tapos, kinallback ko sila ng Saturday, hindi sila nag-response. So, after Sunday, tumawag ulit sila, nasagot ko na. And then, from Qatar HR siya. And pinaparetake nila yung aking do background photos. May mga sinabi sila doon na i-close ko daw yung paa ko. Ayan kasi siya. And then, na inedit pala siya masyado, yung lightning, medyo masyadong maliwanag. So, pinapasuggest niya na sabihin dun sa photographer na yung natural lighting lang, and then yung alignment ng head ko dun sa camera dapat proportion. Very strict talaga sila. So, ang within 2 days, so okay, ginawa ko, nagpa-retake ulit ako, bayad ulit, and then sinubmit ko, ito yung pangalawa. So, mas maganda na siya and natural lighting na lang siya. And then, after that, yun, naka-receive ako ng mga mandatory collections ng documents, paunti-unti, like, minsan, 2 weeks and to 1 month yung iniintay ko after um, another update. So, matagal talaga. Sa iba nga minsan, 1 to 8 months yung process bago magkaroon ng DOJ or date of joining and offer letter. So, yun. Hanggang sa last May, naka-receive ako nito. Do not reapply, and active pa rin daw yung status ko. Although may visa na siya sa portal ng Qatar, pero ito muna yung sinabi nila. Parang, um, siguro ang rumors is punuan yung training center. So, by batch yung pagkuha nila. So, paunti-unti lang. Like, minimix nila by batch, hindi yung per Asian lang. Minimix nila. So, ito siya. So, ngayon, completed pa rin yung portal ko kahit meron na akong Qatar visa. So, waiting na lang ako sa more emails like date of joining and offer letter. And I'm looking forward na makakuha ko na siya by this month, per month, ganyan. So, i-update ko na lang din kayo. And I'm so excited. And then, if ever na magkaroon ako ng DOJ, so move tayo sa Qatar. And I'm so excited to share with you my journeys as a Qatar Airlines cabin crew soon. And yun lang naman yung experience ko. So, alam ko madami din talaga sa inyong gustong maging cabin crew, lalo sa Philippines, yung mga kapwa ko Filipina. Ayan, so, actually sa Philippines, meron namang partner agency, yung IPAMS. Pwede nyo yan i-check. Minsan nagpo-post sila dyan kapag may open day, Qatar Airlines or Emirates Airlines or mga Middle East or international airlines as a cabin crew. So, yung kagandahan lang sa akin noon that time, nung nag-check ako, feeling ko meant to be kami. Kasi nung pag-check ko, meron silang assessment day next month, which is dito sa UAE, and I was living here in UAE. So, yun yung naging advantage ko. So, for me, it's kind of worth it. And for me, if maliit kayo and matangkad naman yung, mahaba naman yung ganito nyo yung arms nyo, huwag kayong panghihinaan, stretching, yoga lang. Kasi, as far as I know, Qatar Airlines lang ang walang height requirements so far dito sa Middle East. Rest is may mga height requirements. And yun,
For as long as you can able to reach 212 centimeter, there is no any problems on it. So yeah, try ko na lang din maglagay ng subtitle English if there is any foreign countries na makakapanood nito from foreign countries na gusto ding makahingi ng tips for Qatar Airlines Assessment Day. So yeah, that would be all for today's video, and I'm looking forward to be active again here in my YouTube account. Follow me also on Instagram and TikTok for more updates. Mag-updates ako. See you on my next video. Bye!